Da. Oh, yun na. Okay. No, chat one day. Ano? Oh, God. Yawan, jaya buat tayo kumatika, di. Kasi ang kamot, mama. Mabuk kang ito. Ikaw dito. Kay delikit. Dili ito pwede sa'yo. Ay, wala eh. Ay, pagturo tayo mo nga, mali may nilitsyon. Nayawa. Hinay na ito. Baga ka nagrurumansa. Naya, inuman bagat ka man kag-iis na ka din. Lagi ah. Dire man ka ni Pablo kay an kuan an ba kasal ba. Ako lagi. Ininay ko man. Ako lang. Ano ulit mo liya? Kadua ka pagbaliktad. Ano, saan? Balikan mo. Mas balikan nyo. Ruby. Wah! Sige. Kana, sige, yan ba na? Nasunog na akong ginong artistic ka. Hindi, kasi pwede ba ikwento ko na lang sa kanya? Ha? 8-1. Pwede man ikwento na ko sa ilaha? Ang dahilan? Ha? Buot lang. Hindi ko na ikukwento yung sa akin kung bakit saan ako nanggagaling. Hindi, ganito na lang. Okay. Ganito yan. Okay, ikukwento ko sa inyo, ha? Ganito yan. Meron akong ex dati. Meron akong jowa dati na never din niya akong ginamit about money, wala lahat. Meron kasi nangyari na hiniraman ako ng jowa ko ng 50,000 because idadagdag niya dun sa pera niya kasi merong pina-assume sa kanya na kotse na ang pera niya ay kulang ng 50,000, humiram siya sa akin, hindi ko siya pinahiram. At pinahiram ko, nung hindi ko, in-interview sa akin yan ng Tonight with Boy Abunda, hindi ko siya pinahiram kasi nga ayaw ko nga ng money involved sa relasyon. Which is valid naman sa kanya kasi ibabalik naman niya. Kaso ang hirap kasi magpahiram sa jowa. Kasi ang thinking talaga natin, pag nagpahiram tayo sa jowa, ibig sabihin, bigay na yun, Scarlett, di ba? Parang ganun din. So ayaw ko magbigay, lalong-lalo na malaki yung perang 50,000. Kasi sabihin natin may pera ko, malaki yung pera ko, may pondo ako. Mahirapan ako kasi pag pinahiram ko, mahirap nang maningil dahil jowa mo siya eh. So hindi ko siya pinahiram. So dahil doon, medyo nagkaroon kami ng hindi magandang ano kasi na-test niya na kahit pala sa sobrang kailangan niya or pangailangan niya or basta hindi ko siya natulungan, hindi ko nabigay yung favor na gusto niya. So hindi na kami naghiwalay dahil doon, pero isa yun sa dahilan, huminahina yung ano namin, ganyan-ganyan. Tapos alam nyo ba guys, after few years, nagkaroon ako ng show sa isang napakalayong lugar sa Morong Bataan, tapos madaling araw na wala kaming masakyan, wala kaming kotse, walang sumundo sa amin. Alam niyo ba kung sino nag-rescue sa amin? Yung pinahiram ko na, yung umutang sa akin na hindi ko pinahiram, tapos yung sinakyan ko na kotse, yung kotseng nakuha niya na dapat pinahiram ko, dapat siya. Pero alam niyo ba, ang kapal na mukha ko, sinakyan ko yung, tapos nasa front seat kami, tapos sinakyan ko yung kotse niya, sabi ko, ito ba yung sasakyan na dapat bibilhin mo nung nanghiram ka sa akin? Sabi niya, oo. Sabi niya, kaso, hindi mo man lang ako pinahiram that time. Kaso, umiiyak na lang ako the whole time. Tapos nag-play ng, ang ganda ko. Feel na. Sa sobrang ngawit na po niya, guys, nangitim na po yung kilikili niya. So yun, meron akong pinanguhugutan doon. Ngayon, last year, guys, ito ganito ha. Sasabihin ko sa inyo yung totoo para malaman din nila bakit ako nagagalit. Kasi sinabi na ni Gio na galit daw ako sa kanya. So, ganito yan. Last year, merong pera si Gio na siguro mga 200 or 250,000. Basta meron siyang pera noon. Tapos, gustong-gusto talaga ni Gio bumili ng kotse. Ngayon, nakaipon siya nung birthday niya, yung vlog niya. Siyempre, alam niyo naman pag vlogger, alam niyo naman pag ano, may mga nagbibigay sa amin, pag birthday, ganito, ganyan. Nakaipon siya ng pera. Ngayon, pagkaipon niya ng pera, merong siyang mabibili dapat na sasakyan, pero kailangan niya ng 50,000 that time. Hindi ko siya pinahiram kasi ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong bumili ng kotse, mas maganda yung hindi galing sa hiram kasi nakaka-proud yung nakabili ka ng bagay na gusto mo dahil pinag-ipunan mo. So, hindi ko siya pinahiram talaga. So, hindi naman siya nagalit sa akin. Pero nakikita niya, nagpapahiram ako sa mga kaibigan ko, nagpapahiram ako ng 50,000, nagpapahiram ng 30,000. Alam niya lahat ng mga lumalabas ko na pera, pinapahiram ko.
So siya, nagtatampo siya sa akin kasi hindi ko siya pinahiram na jowa ko siya, samantalang yung mga kaibigan ko pinapahiram ko daw. So to cut the story short, that time, meron pala siyang bubog noon, iniipon niya yon. So nakalagay sa utak niya, okay, ayaw mo ko pahiramin, bibili na lang ako ng sarili ko, pag-ipunan ko na lang yan. So wala akong alam dyan sa iniisip niya. Then last month, ayun, sa isang taon o 2 taon naging kami, nag-iipon pala siya ng pera, iniipon niya ng 200,000 na pera niya sa bangko, iniipon talaga niya. Nadagdagan ng birthday niya, nadagdagan ng ganito, nadagdagan ng sahod niya, ganun, naipon pala niya na hindi ko alam talaga kasi hindi naman ako nakikialam ng ano niya, pera niya. So ngayon, nagulat ako, nakabili na siya ng kotse. May kotse siya siguro yung kotse niya last March, mid-March, ganun. Tapos, sinabi sa akin may kotse na siya. Tapos nagtampo ako kasi nasaktan ako kasi parang feeling ko, sabi niya, kasi nabili ko na yung pangarap ko na dati pa, na ganito, ganyan. So parang nasaktan ako kasi hindi ko alam. Alam mo yung feeling na LDR kayo, tapos ang pangarap niya kotse, tapos hindi ko alam na nakabili siya, tapos parang feeling ko hindi niya ako sinama sa pangarap niya. You get my point? Na parang, di ba ikaw, pag mahal mo yung tao, di ba? Ay, sa mo sa? Parang parang, hindi ba iniwan sa Eri? Parang, meron siyang pangarap na gusto niyang bilhin o meron siyang gustong makamit, pero hindi niya ako sinama na asawa ko, malapit ako makaipon o ganito. Kasi baka mamaya pa, malay mo, magkano na lang kulang? Baka malay magbigay na lang ako. Hirmin mo na lang ito. Ang magkano na lang, yung ganun. Pero, wala. Parang feeling ko talaga na, parang nasasaktan ako. Parang, kayo, naintindi mo yung feelings ko? Yung may jowa ka, tas, na parang, bumili ka ng kotse na hindi ko man lang alam, tapos, alam mo yun, parang ang sakit-sakit naman, ba't mo ko pinag-i... Dapat kasi, bibili ako kasi ikaw na makakasakay. Diba? Ako na makakasakay, ako na makakaalam. Pero for the record, hindi rin alam ng parents niya. Hindi alam ng parents niya na may kotse. Nagulat na lang sila, nakaparada sa sakyan pagdating nila. Saan mo galing ito? Pera ka ba? Ganito, ganyan. Walang may alam talaga. Siya lang talaga ang nakakaalam na may iniipon siya. At ang gusto niyang inilihim niya, tapos gusto niya ipakita na, ayan, nabili ko na yung kotse yung pangarap ko, tapos gusto ko lang ma-surprise kayo or hindi talaga ako nagsalita kasi pipigil. Ang point niya kasi, hindi siya nagsabi sa akin or sa amin ng pamilya na magulang niya kasi alam niya na pipigilan siya. Kasi before pa lang, pinipigilan siya na, huwag ka mo nang bumili ng kotse kasi estudyante ka pa naman, tsaka yung pera mo, wala ka pa namang pera sa mangutang ko, huwag ka naman bumili ng kotse. Pero hindi naman alam na nag-ipon pala siya doon para mabili niya ang kotse. So, ang point naman niya, ganun kasi alam naman niya pipigilan siya. Pero kami naman, hindi namin siya, or ako, hindi ko siya pipigilan bumili ng kotse kung sarili naman ng ipon. Kaya ko lang naman siya pinipigilan kasi hinihiram niya sa akin or maghihiram siya sa iba, di ba? So nasaktan ako kasi nakabili siya ng kotse tapos hindi man lang ako. So ako naman parang, di ba ako kasama sa pangarap mo? Hindi ka ba masaya na ibagay sa akin? So all throughout this year na kami pa, hindi ko alam na nag-iipon na pala siya. So masaya ako. Sabi ko nga, ako yung pinakamasayang tao na pag sinabihan mo ako na nabili mo na yung pangarap mo, pero parang hindi ba ako kasali? So yun ang dahilan ko na nasaktan ako ba ang RT mo, Brenda? Kaya sabi ko na sa inyo eh. Kaya, so nasaktan ako, so nagagalit siya kasi bakit daw, hindi ka ba masaya na nabili ko yung pangarap ko? Ako naman, ba't ako magiging masaya? Hindi ko nga alam na bumili ka ng ganyan. Diba? Tapos alam ko pa, wala siyang pera, ganyan. Ako naman, wala kang pera, ganito, ganyan. Tapos, ba't ka nakabili ng kotse? So, parang nasaktan ako na ganyan. So, yun, hindi ko siya kinakausap. Tapos, nag-aaway kami dahil doon. Bitter mo. Nakala ko kung bitter. So, kaya ako nasasaktan kasi, that time kasi, lagi niya sinasabi na wala siyang pera, na ganito, ganyan. Yung pala, nagpapanggap na siya na walang pera kasi, para hindi ako mag-isip na meron pala siyang hindi ko maintindihan talaga. So, all throughout this year talaga, parang feeling ko, nasaktan ako. So, yun, kaya hindi kami nag-uusap kasi dahil doon. Ayaw ko na yung kwento yung iba pa sa dahil doon, yun na yung pinaka-punot dulo ng lahat. Bumili siya ng kotse. Hindi dahil ingit ako sa kotse, dahil never ko, dapat maging masaya ka na lang. Hindi nga eh. Okay lang man, yun madam, you must be proud of me. Hindi nga ako maka-gets kasi nga, alam mo yun, LDR na kami, ganun. Basta, ewan ko. Tama naman. Hindi naman sa maarte yun. Yung bang, at least man lang, sinabi sa'yo na,
may sasabihin ako sa'yo. Sorry ha kung hindi ko sinabi sa'yo to. Kasi para ano ba, alam niya namang... Tapos meron siyang word kasi. Oo. Sabi niya. Tapos ano kami, sabi, bakit meron siyang binitawan na word nung nagkainitan na, hindi naman sinabi nung hindi pa kami nagkainitan. Nung kainitan na kami, nung nagalit na ako, ang sabi lang niya, gusto ko lang naman patunayan sa'yo na kaya kong bilhin yung pangarap ko na kahit wala yung tulong mo. Doon ako nasaktan. Para malaman nyo lang ha, magkasabihin nyo na nag-inarte lang ako. Doon ako nasaktan. Kasi sinabihan niya ako na gusto ko lang naman ipatunayan sa'yo na kaya kong bilhin yung pangarap ko nang wala yung tulong mo. Woo! So doon nasaktan ako kasi parang na-invalidate lahat ng mga parang yun talaga, sinabihan niya ako na ganun. Parang willing naman ako tumulong pero wag ka lang umutang. Pero sasabihin mo sa akin na dahil porkit hindi kita pinautang, sinabihan mo na ako na wala ka na itulong. So kumbaga, Ayan guys, nabili mo nanood yung ako sasakyan ko ng na to video nang wala kang ni ambang, wala ka na Brenda itulong. about sa kanila ni So doon ako nasaktan Gio. lang na okay. So parang ang hirap nang sumakay sa kotse niya dahil wala akong naiambag. Di ba? Parang Parang sabi ko rin, I was never your partner. Parang yun mo sinabi. I'm just your wife. I was never your partner. I'm just your wife. Yung ganon. So parang nahiya na tuloy. Oh, tama naman siya, madam. Tama naman din siya talaga. Pero meron pa akong bibitawan pero ibabash nyo na. Tama siya sa lahat na paningin nyo pero ayaw ko talaga magsalita na lang kasi baka tama yun na pinrove niya sa sarili niya yung pride mo, madam, ang nasaktan. Tama naman yun na na-prove niya talaga sa sarili niya na kasi lahat naman kami dito eh. Pero halimbawa, Scarlett, ikaw, wala akong nabigay sa bahay mo, ganito, ganyan. Pero nakagawa ka ng bahay. Yes, yes. So sabihin mo ba sa akin na nakagawa ko ng bahay pero walang naitulong si Brenda dito? Hindi pwede yung ganun. Kasi Diba? lahat naman, di ba, like, followers, hindi naman kami magkikilala, hindi naman ako magiging Scarlett Dark kung wala si Brenda. Kung siguro lang guys, kasi nga, ang followers namin nagsimula lahat kay Brenda. So, Brenda is part of us. So, kailangan namin sabihin sa, uy, Brenda, alam mo, natutuwa ako kasi nga, yung bahay namin, pumunta siya. Anong sabi ni Brenda? Uy, anong sabi niya? Ang ganda ng bahay mo. Oh my God, natuwa ako. Sabi ko, oh my God, sasabihin mo sa akin yun mismo. Sabi ko, parang, oh my God, hindi ko alam kung ano. Yun yung tinatawag na grateful and thankful. Diba? Kasi ayaw ko sabihin siya na ungrateful siya pero baka nasabi lang niya yun kasi nga dahil nasaktan siya dahil you should be proud. Proud talaga ako pero alam mo yun, ang hirap talaga. Tapos last, pwede ba sabihin ko na lang last? Wag na lang. Wag na lang, hayaan ko na lang na i-bash nyo ako or sabihin nyo na basta yun yung ano na na parang ano lang ayaw ko na magkwento okay na yun basta alam niya, nasabi niya yan kasi nagalit siya kasi bakit di ako masaya. Paano ako maging masaya? Nilihim, ganyan.